Good morning po mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang magandang umaga na naman po ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Tanong ko lang po mga kapatid, let me ask you one questions. Probably a question something very personal. At sa inyo pong pagsagot, siyempre, wala pong kasamang panghuhusga. Yung bang tipong walang tamang sagot or maling sagot. That if you can describe in one word what you most long for in your life right now, ano po kaya yon? In one word, what do you most long for in your life? Sa isang salita lang, ano po ba talaga ang longing mo sa buhay? Now, gusto ko pong pakaisipin po nating mabuti ang tanong na ito kasi po, not unless so, hindi po tayo darating sa punto na mas makikita natin ng malinaw kung ano ba ang patutunguhan or pupuntahan ng ating pag-aaral ngayon. In one word, what do you most long for in your life? So yung hindi sagot na spiritual, hindi yung sagot na expected at hindi yung sagot na safe, kundi yung totoong sagot. One word. Ano nga ba talaga ang longing mo ngayon sa buhay? Yung bang pag mag-isa ka, pag tahimik ang paligid, pag wala kang kailangang i-impress, ano ba ang longing mo sa buhay? Provision ba? Healing ba? Love ba? Rest ba? Clarity ba? Breakthrough ba? Security ba? Or peace ba? Or maybe, hindi mo lang ma-figure out pero alam mong meron at hindi mo lang ma-explain. Pero deep inside, alam mo at ramdam mo na may kulang sa puso mo. Yung bang tipong may hinahanap ka na something na feeling mo kapag nakuha mo, saka ka palang magiging okay. Now, bakit po natin kailangang masagot tong tanong na to? Kasi po ang tanong na yan, dapat may kasunod din na another na tanong na kung alam mo ang longing mo sa buhay mo, tama naman ba yung longing mo sa buhay mo? Kasi po mga kapatid, madalas po, kaya po tayo maraming regrets sa buhay kasi kadalasan mali yung akala nating hinahanap natin. Or kaya naman, hindi mo alam ang sagot sa one word, na ngayong tinatanong kita, hindi ka makapag-isip, hindi mo alam yung sagot. Kasi, if hindi mo alam, hindi mo rin alam ang direksyon ng buhay mo. Kasi minsan, akala po natin malinaw ang gusto natin. Pero totoo pala, confused ang puso po natin. So maybe the reason why many people live their life with regrets or mga dasayang of life is because they never stop long enough to ask themselves, ano ba talaga ang hinahanap ko? Probably a $1 million question. Kasi po, if you don't define your longing will drive your decisions. At alam naman po nating lahat that your decisions will shape your future. Bakit $1 million question po ito? Kasi po, it will really cost you a lot. A lot of missed opportunities. At yung mga missed opportunities na yun yung mga panahon sa buhay mo. At madalas, ang masakit po doon, kung minsan marirealize natin, huli na ang lahat when we realize it. So today, mga kapatid, bago po tayo mag-move forward, I want you to sit with this question. Hindi para sa katabi mo, hindi para sa kasama mo, hindi para sa asawa mo, hindi para sa image mo, kundi para sa iyo talaga. Ano ang longing mo? Because not unless you identify it, you might keep chasing for another and never arrive. At sa paghahanap mo na yon, kapatid, hindi natin namamalayan na unti-unting nawawala at nauubos ang panahon. Kaya po para sa panibagong series ng The Science of Life, ang ating pong bagong episode will be all about the regrets of time.
So kung ang science, merong the science of time na patungkol sa pag-aaral tungkol sa panahon, tayo naman po, meron tayong the science of time, mga nasayang na panahon or masasayang na panahon sa buhay natin. Manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na muli kaming nagkatipon-tipon bilang iyong pamilya para makinig sa iyong mga salita. Lord, alam po namin na ang oras ay isa sa pinakamahalagang regalo na binigay mo po sa amin. At kung magiging honest lang po kami, Lord, karamihan sa amin may mga regrets sa panahon na lumipas. Mga pagkakataong nasayang, mga desisyon na sana iba na lang ang ginawa namin, at mga oras na sana mas ginamit namin para sa iyo. Kaya Panginoon, habang pinag-aaralan po namin ang tungkol sa regrets of time or the sayings of time, hinihiling po namin na buksan mo po ang aming mga puso at isipan. Tulungan mo po kaming matutunan kung paano gamitin ang mga natitirang oras na ibinigay mo sa aming buhay para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Panginoon, turuan mo kami, tulungan mo kami, teach us, O Lord, to live wisely, to love deeply, and to walk faithfully with you habang may oras pa. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. So going back to the question, in one word, what do you most long for in your life? Kaya po ang title po ng ating part 5 ay pinamagatang Our Deepest Longing. Marahil ang iba po sa atin, iba-iba ang lalabas na sagot. At usually, bakit iba-iba? Kasi nakadepende po yan sa season ng buhay ng bawat isa. Some will say, provision. Kasi lalo na yung mga merong mga financial pressure. Some will say healing, lalo na yung may mga dinadalang mga sakit or even emotional wounds. Some will say rest. Yung mga nakakaramdam ng pagod sa trabaho, pagod sa ministry, or even pagod sa mga family battles, or kaya naman pagod sa mga relationships nila. Some will say love. Siguro po ito yung may mga gusto na makaramdam ng value nila na hindi sila nag-iisa. Some will say purpose. Lalo na yung mga young adults na naghahanap ng direksyon ng buhay nila. Some will say security, lalong-lalo na sa mga panahon ng uncertainties, sa mga panahon ng inflation, yung biglaang pagtaas ng mga bilihin, sa mga panahon ng war. Pero alam niyo po, kung huhukayin po natin ng mas malalim, madalas ang lahat po ng ito ay babalik lang din sa nag-iisang ugat. Peace. Kung hindi po kayo aayon sa akin, I'm 100% sure, ang panahon ang magtuturo sa inyo. Darating kayo sa panahon na yan lang ang hahanapin ng puso nyo. Kasi behind pera, may longing ka pala for security. Behind healing, may longing ka pala for wholeness. Behind success, may longing ka pala for significance. At kapag hindi nila agad masabi ang spiritual answer, soon enough, ang panahon ang tutulong sa kanila na ma-realize nila ito na talaga ang hinahanap ng puso nila ay ang kapayapaan. Akala mo pera ang kailangan mo. Akala mo promotion ang kulang. Pero hindi. Kasi ang hinahanap talaga ng kaluluwa mo ay ang mas malalim na kapayapaan na galing sa Diyos. And behind all of it, there is a soul longing for something eternal. Sabi nga po sa Bible, in Ecclesiastes 3:11, that God has set eternity in the human heart. That means you have a longing as a human. And your longing as a human is not weakness. It's part of being a human. And this longing is an evidence that you were designed for more. Kaya di ba pag may gusto ka, naabot mo yung gusto mo,
After mong maabot yung gusto mo, ano yung susunod? May iba ka na namang gusto. Kasi nga, merong longing yung puso mo. So today, as I preach, I'm not preaching about your behavior. I'm preaching to that one word, peace. Because maybe the reason why you, and you are here today is because God wants to answer that longing. Now, bakit po kaya mayroong longing ang isang tao? Why do people have longings? People long for something in life because may built-in desire ang puso ng tao na may hanapin, may makamit, at may mapuntahan ng buhay. At tayo hindi lang ginawa para lang mag-exist. Merong hunger yung soul natin for something more. Amen? Kaya bakit parang laging may hinahanap lagi ang puso natin? Na minsan hindi mo naman ma-explain. May trabaho ka naman, may pamilya ka naman, may achievements ka naman, pero deep inside, parang may kulang pa rin. Bakit? Kasi ang tao hindi lang ginawa para mag-survive, ginawa din tayo para maghanap ng meaning, maghanap ng purpose, maghanap ng love, maghanap ng peace. Next slide. Amen? Because the longing in the human heart is not a weakness. It is a manifestation that we were created for something deeper than this world. At ang pinakamalalim na longing na yon ay umuuwi lahat sa paghahanap ng malalim na kapayapaan sa buhay. Kaya ang sabi niya sa John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Iba ang peace na binibigay ng mundo. Usually temporary lang. Pero yung peace na galing kay Jesus, hindi yan nawawala kahit may problema ka. Amen? At marahil pwedeng mapuno kayo ng tanong about it dahil mahirap talagang maunawaan basta-basta kung hindi ka tutulungan ng banal na Espiritu Santo. Dahil kung kasama mo ang Holy Spirit, the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus, Philippians 4:7. Meaning, may peace ka na hindi mo ma-explain logically. Na even when life is chaotic, your heart is still calm. Na even when the world is at war, you are still at peace. Dahil po, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. They trust in God. Yan po yung sinabi sa Isaiah 26:3. Kaya kapag nag-focus ang puso mo kay God, He gives you something that the world cannot give you. And that is perfect peace. Amen. Perfect peace. Amen? Kaya, ang iba, hindi nila ma-define ng gusto o ma-distinguish ng gusto. Bakit parang simula nung tinanggap ko yung Panginoon sa puso ko, masayang-masaya ako, pero hindi ko ma-explain bakit ako masaya. Actually, hindi ho yun saya. Yun po yung pinakamalalim na kapayapaan na pwedeng magbigay ng kapayapaan sa puso mo. At yun lamang po yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya ganun na lamang yung invitation ng Panginoong Jesus sa Matthew 11:28. Sabi niya, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." This verse speaks to the deep human longing for rest and peace. Kaya kung magiging honest lang tayo, ang pinaka-deep longing ng puso ng tao is not money, is not success, is not even relationship. The deepest longing of the human heart is peace. Peace that tells your heart na kahit magulo ang mundo, magiging okay din ang lahat. Amen? Linggo-linggo ho, grabe yung presyo ng pagtaas ng inflation ng gasolina. I think 3 weeks ago or 2 weeks ago, nagpakarga ako ng diesel, 57 pesos lang. Ngayon, parang 100 plus na.
Wala pang isang buwan. Tumataas ang gastusin, pero yung sahod, hindi naman tumataas. Kaya kung iisipin mo yon, pwedeng mapuno ka ng takot. At yung takot na yon, yung magnanakaw ng kapayapaan sa puso mo. Kaya kung hindi tayo magiging matalino at hindi tayo sasandal sa pag-ibig ng Diyos, mapupuno ka ng takot. At habang hinahanap natin ng mas malalim ang peace sa buhay, maraming tao ang hindi nila namamalayan na may mga bagay pala sa buhay nila na unti-unting nagnanakaw ng kapayapaan sa puso nila. Akala natin ang problema ay wala pa tayong enough. Kulang ang pera, kulang ang success, kulang stability. No! Dahil ang tunay na problema ay hindi kung ano ang kulang sa buhay natin. Ang tunay na problema ay kung ano ang hinahayaan nating manatili na tahimik na nagnanakaw ng ating kapayapaan. Kaya this morning, pag-aaralan po natin yung mga the peace that robs peace. The peace that robs peace. At ito po yung gagamitin natin sa ating serye na The Science of Life. Alam niyo po kasi napakaraming tao nagsasabi silang nananalig sila sa Diyos. Amen? Nananalig po ba tayo sa Diyos? Pero deep inside, minsan nag-ahari yung takot sa kanilang buhay. At dahil dito, hindi nila namamalayan na pinaghaharihan sila ng kung ano-ano nung masamang bunga ng takot. Now, ang peace ang word natin kanina, mga kapatid. One word, peace this time. Bakit naman napunta tayo bigla sa fear? Kasi po, very related po yung dalawang to. Kaya this time, two words naman po, peace and fear. So ano nga ba ang relasyon ng dalawang salitang ito? What is the relationship of these two words, peace and fear? The relationship between peace and fear is that they often compete for control of the human heart. Ibig sabihin, labanan ito ng dalawang salita sa ating puso kung sino nga ba ang mas mananaig. Ang puso, pwedeng takot, pwedeng kapayapaan, hindi pwedeng nasa gitna. Palaging isa lamang po ang laman yan. At kayo po makakasagot ngayon kung ano po ang laman ng puso nyo. Kasi po, where fear dominates, peace disappears. And where true peace exists, fear loses its power. So ang relationship ng peace at fear ay parang labanan sa puso ng isang tao. Dalawang bagay na gustong mag-control sa puso natin kung sino nga ba ang mas mananaig. Nawang tanong kapatid, sino kaya ang hari sa puso mo ngayon? Fear ba? Or peace ba? Kasi ganito po yan, kapag fear ang nagibabaw sa puso mo, nawawala ang peace. Pero kapag may tunay kang peace sa puso mo, nawawala ng power ang peace. Because peace and fear cannot rule on the heart at the same time. Hindi pwedeng sabay. Hindi pwedeng sabay maghari ang peace at fear sa puso mo. Isa lang lagi. Kaya sa buhay ng tao, ang peace at fear ay parang dalawang magkaibang hari na gustong mamuno sa puso mo. Na kapag peace, na kapag fear ang nangibabaw, nawawala ang peace. Natatakot ka sa future. Natatakot kang mawalan. Natatakot kang magkamali. Natatakot ka sa opinyon ng ibang tao. At kapag ang puso mo ay puno ng fear, magulo ang isip mo at mabigat ang pakiramdam mo. Pero kapag may tunay kang peace, kahit may problema ka, hindi ka nagpapanik. Hindi ka agad natitinag. Kasi may calmness ang puso mo. Kaya yung mga taong siguro merong anxiety attacks, baka po kasi takot ang naghahari sa puso nila. The Bible connects peace and fear in this truth that fear brings bondage and peace comes from trust in God. Sabi nga ng isang verse sa Bible, perfect love drives out fear. 1 John 4:18.
This means that when the heart is filled with God's presence, with God's love, and with God's peace, fear loses its control. Kasi po, si fear, madalas ang concern ni fear, what if everything goes wrong? Amen? Next slide. Samantalang ito naman po si peace. Parang ganito yung sinasabi niya. Even if things go wrong, God is still in control. Fear focuses on what might be lost, while peace trusts to the one who holds everything. Maraming mga tao ang akala nila ang fear ay protection. No. Brad, natatakot lang kasi akong masaktan. Natatakot ako kasi ayokong magkamali. Brad, natatakot lang ako kasi ayokong mawalan. Alam niyo po, meron din pong klase ng fear na takot mawalan. Ito yung klase ng takot na mawalan ng lahat-lahat ng pinaghirapan nila, lahat ng ari-arian nila na akala nila kaya sila natatakot ay para protektahan ang meron sila. Pero ang hindi nila napapansin, dahil sa takot mawalan ng possession, nagiging kontrolado ang desisyon nila at ayaw nilang mag-risk, ayaw nilang magbigay, ayaw nilang sumunod, lalo na kung may possibilities na may mawawala sa kanila. Because fear convinces them, uy, ingatan mo yan, baka mawala yan. Pero alam niyo po, habang pinipilit nating protektahan ang lahat, hindi natin napapansin, unti-unti naman silang nawawala nang hindi natin napapansin. Nawawala ang peace, nawawala ang generosity, nawawala ang trust sa Diyos. At ang matindi po doon, minsan nawawala yung opportunity to grow. Hindi dahil may kumuha, kundi dahil fear ang nagkontrol sa kanila. Kaya minsan, alam niyo po, mas madaling mamuhay sa kahirapan kaysa sa karangyaan. Hindi dahil mas maganda ang kahirapan, kundi dahil mas konti ang kinakapitan. Kapag ikaw, sakto lang at hindi naman sobra-sobrang biyaya sa'yo, yung tamang nakahawakan lang ng kamay mo, yung biyayang meron sa'yo, madali lang hawakan at madali lang mag-release. Pag merong nawala sa'yo, kung minsan hindi mo man nga masyadong ramdam kasi sanay kang salat, sanay kang wala. Pero kapag ikaw nabubuhay ka sa karangyaan, napakarami mong hinahawakan, napakarami mong pinoprotektahan, napakarami mong iniisip. To the point, nakakala mo nagpuprotekta ka, pero natatakot ka pala. Na kapag dumadami na ang meron ka, dumadami din ang takot. Takot mawalan, takot bumagsak, takot magkulang. At habang pilit mong hinakawakan lahat, unti-unting nawawala ang kapayapaan mo. Kung kaya hindi po nakakapagtaka na karamihan sa mga taong tunay na nagmamature sa buhay, dumarating sa punto na sasabihin nila, lalo na po yung mga nagkakaedad na, hindi ko na kailangan ng marami. Ang gusto ko lang, simpleng buhay, tahimik na buhay, sapat na buhay, payapang buhay, walang sakit. Ganun lang. Kasi sa dulo, marirealize mo, hindi pala ang dami ng meron ang nagbibigay ng peace, kundi kung gaano ka kalaya sa takot na mawalan. Kasi habang hinahawakan mo ang lahat, baka hindi mo napapansin ang kapalit na pala nun, yung peace mo. Lalong-lalo na po sa ating mga OFW na mga kapatid na nagpapakahirap sa ibang bansa. Alam nating lahat na hindi biro ang pinagdadaanan nila. Malayo sa pamilya, pagod sa trabaho, araw-araw, laban para lang may maipadala. At sa puso ninyo, iisa lang ang sinasabi nyo,
Ginagawa ko to para sa pamilya ko. Brad, para to sa future namin. Para magkaroon kami ng mas magandang buhay. Pero kapatid, hayaan po ninyong itanong ko po sa inyo ito na sa gitna ng lahat ng sakripisyo ninyo, ano ba talaga ang hinahanap ng puso nyo? Kasi minsan, habang hinahabol natin ang mas magandang buhay, unti-unti namang nauubos ang panahon ng buhay natin. Right? Yung pera, madaling mawala. Madaling kitain, madaling maubos. Pero ang panahon kapag naubos, kahit may pera ka, hindi mo na kayang ibalik ang panahon. Habang pinupuno natin ang ating mga bank account, unti-unti namang nababawasan ang oras natin sa pamilya. Habang pinoprotektahan natin ang future, parang nakakalimutan naman natin na alagaan ang present. At hindi natin namamalayan na ang fear na mawalan, ang takot na bumalik sa walang ipon, ang takot na hindi sapat ang maibigay sa pamilya, yun pala ang nagdidikta ng buhay natin. Kasi mga kapatid, the science of time, darating ang araw, mapapahinto ka na lang at mapapaisip ka, para saan ba lahat ng to? Anong kapalit ng mga taon na nawala? Worth it ba kung kumpleto nga ang ipon, pero kulang naman ang alaala? Kasi sa totoo lang, hindi pera ang deepest longing ng puso ng tao. Hindi karangyaan, hindi rin ang dami ng naipundar. The real longing, ang hinahanap ng puso, kapayapaan. Peace na kahit malayo ka, buo ka. Peace na kahit pagod ka, masaya ka. Peace na kahit simple lang, may saysay, masaya ka. Pakatandaan mo, kapatid, hindi ka nag-abroad para lang kumita. Nandyan ka kasi naghahanap ka din ng buhay na may kapayapaan. Kaya sa mga kapatid ho nating nakikinig online, I'm not saying that tumigil kayo sa trabaho nyo, umuwi kayo dito sa Pilipinas, no. Huwag sana nating kakalimutan ang pinaka-importanting bagay para sa buhay natin. Yung deepest longing na hahanapin mo, na pagdating ng panahon, pag mahina ka na, may sakit ka na, nakaratay ka na sa bed, wala ka nang magawa. Sa halip na takot ang mangiral sa'yo dahil mawawala ka na, mamamatay ka na, maiiwan mo na yung mga mahal sa buhay. Kapayapaan ang papasok sa puso mo dahil ang puso mo punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. So takot, fear of losing. Ang fear hindi lang po nagpro-protect. Madalas ang fear nagnanakaw rin. Kasi po, fear slowly leads to loss. Dahil sa takot mo, kahit may mga opportunity, hindi mo ginagrab. Dahil sa takot mo, may mga salita na kahit kailangan mong sabihin, hindi mo masabi-sabi. Dahil sa takot mo, may mga pangarap ka na hindi mo sinubukan. Dahil sa takot mo, may mga taong mahal mo na hindi mo naipakita ng buo ang love mo. Hindi dahil wala kang pagkakataon, kundi dahil natakot ka. At habang lumilipas ang panahon, ang fear na akala mong nagpuprotect sa'yo, ay siya palang dahilan kung bakit may mga unti-unting mga bagay na nawawala sa'yo. At kapag dumarating na ang panahon na wala ka ng chance na ibalik ang mga yon, doon po pumapasok ang regret. Kung kaya't ang fear, it leads to loss. And our losses becomes our regrets. Napakaraming mga salita, pero napaka-importanting mga salita. Peace, fear, loss, regrets. Na sana po dapat pakaalamin at pakatandaan natin. Kasi kung hindi, time will make us remember those words. Iisa lang naman ang common denominator nating lahat dito eh. Kahit hindi tayo magkakamuka, kahit iba-iba yung pinag-aralan natin, kahit iba-iba
ang estado natin sa buhay. Ang common denominator natin, patagal ng patagal, paubos ng paubos ang panahon sa buhay natin. At kapag mahina na tayo, doon natin nakikita ang mga bagay na to. So bakit po natin ito pinag-aaralan? The regrets of time, the sayings of time. Kasi po, eye-opener po ito. Para makita natin na okay lang na maghanap buhay, okay lang na mag-deserve ng maraming pagpapala para sa pamilya. Pero wag sana nating kakalimutan na ang priority sa lahat ng bagay, ang relasyon natin sa Panginoon. Amen? Kasi po, habang nakakamit natin ang tagumpay, habang dumadami ang possessions na meron tayo, bagong bahay, 3 bahay, 5 bahay, 10 bahay, 1,700 na bahay, 1 sports car, 3 sports car, 5 sports car, 100 na sports car. Sobrang dami ng possession na meron natin. To the point na hindi na pala tayo nakahawak sa Panginoon. Nakahawak na lang pala tayo sa possession na meron tayo. Yan po yung ating pagtawag sa sitwasyon natin ngayon bago po mahuli ang lahat. Kasi kung hindi, we'll end up saying, sana ginawa ko na lang, sana sinabi ko na lang, sana sinubukan ko na lang, at sana hindi ako nakatakot. Because many of the deepest regrets in life are not from the mistakes we made, but from the things we never did because we were afraid. Ang fear, it steals opportunities, and stolen opportunities becomes our losses. At ang mga losses na yan that cannot be recovered becomes our regrets. Ang regrets po, pabalik-balik yan, parang aswang na pabalik-balik. Inaaswang ka from the past. Kaya dapat habang may panahon pa, aralin mo na para hindi ka magkaroon ng regrets sa buhay. Kaya nga po ang illustration sa Bible sa Matthew 25-29, yung mahabang binasa po ni Brother Dennis kanina. Basahin lang po natin yung first part ng verse 25 at verse 28. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. Yan po yung sinabi ng katiwala. At ang sinabi naman po ng amo, nagalit siya, take the talent from him and give it to the one who has 10 talents. At marahil siguro, ang gusto niyang sabihin, natakot ako kaya wala akong ginawa. Itinago ko lang yung mga talent na ibinigay ninyo. So why is this verse very powerful? Because the servant did not lose the talent because he was careless. He lost it because he was afraid. Kaya nga yung anak ng Diyos, gifted. Yung anak ng Diyos, elite. Yung anak ng Diyos, special. Amen? Kapag anak ka ng Diyos at may relasyon ka sa Panginoon, sa lahat ng bagay, angat ka. Kasi wala kang takot. Hindi ka takot sumubok, hindi ka takot makipag-usap, hindi ka takot humarap sa kahit anong problema, hindi ka takot humarap sa kahit sinong tao. Dahil alam mong kasama mo ang Diyos. Amen? Amen. Yung pong alipin, his fear caused him to do nothing. And because he did nothing, he lost the opportunity, and that loss led to judgment and regret. Dahil sa fear, wala siyang ginawa. At dahil wala siyang ginawa, may nawala. At ang nawala, hindi niya na mababawi. Minsan, merong gift na binigay sa inyo yung Panginoon eh. Alam niyong meron. Pero hindi niyo ginagamit. Kasi natatakot kayong magkamali. Natatakot kayong mapahiya. At dahil pinalipas nyo ng pinalipas yung panahon, merong isang bagay na nawawala sa inyo na hindi nyo na maibabalik. Yun yung panahong maglingkod habang malakas ka pa sa Panginoon. Habang malakas pa ang katawan mo, maglingkod ka sa Panginoon.
Amen? Tinatago ang talents dahil sa takot. Nawala dahil sa kawalan ng galaw. At nawala kung kaya't naging regrets. Kaya mga kapatid, habang may chance pa tayo, habang buhay pa tayo, kagaya po ng pinag-aralan natin sa series 2 years ago, kung naalala nyo po, yung habang buhay, haba ng buhay, sasalaminin po natin ang pagkakataong ito sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Sa storya po ng Matthew 25 to 29, hindi nagkamali yung servant. Hindi niya po winaldas yung talent. Pero sinabi niya ang isang bagay na very revealing. I was afraid. Dahil sa takot, hindi niya ginawa ang opportunity. Hindi siya nag-risk, hindi siya kumilos, at dahil sa fear na yon, nawala sa kanya ang blessing. The servant did not lose his talent because he failed. He lost it because fear stopped him from trying. And many regrets in life are not because we tried and failed, but because fear convinced us not to try at all. Tandaan po natin mga kapatid, fear buried the talent. And buried talent becomes lost opportunities. And lost opportunities becomes our lifelong regrets. Alam niyo po, naalala ko po yung isang character sa isang pelikula. Na nagulat ako at sinabi niya, the fear of loss is a path to the dark side. Yan po yung sinabi ni Yoda kay Anakin Skywalker ng Star Wars. Ibig sabihin po niyan, ang takot daw na mawalan at ang takot na matanggalan ng anumang bagay ay maaaring maging daan patungo sa isang madilim na bahagi ng pagkatao ni inuman. And I said to myself, it's a very biblical concept. Kaya napakainam na itanong po natin ito sa sarili natin bilang tao at lalong-lalo na bilang Kristiyano. Malaya nga ba tayo sa takot na to? Kasi itong takot na to magdadala sa atin sa dark side. Meaning ang takot na ito ang pwedeng magtulak sa atin para tayo magkasala. Sapagkat kung tayo may kinakatakutan, lalo't ikinakatakot na mawala sa buhay, hindi nagiging ganap ang kalayaan. So ang tanong, what do you fear to lose? Ano ang kinakatakot ninyong mawala sa buhay? Actually, mga kapatid, puro introduction pa lang po ito. Ito pong ating pag-aaralan, ang malalim nating pag-aaralan. Kasi po, kung hindi po natin ito huhukayin ng malalim, hindi po natin namamalayan yung pamamaraan ng kaaway na ginagawa niya para sa atin. Dahil ito pong mga kinakatakutan natin na akala natin ay hindi, are actually what do most people fear to lose that can lead to the so-called dark side. This fear to anything can lead a person to commit sin. Of course, wala naman pong taong gustong maging masama. Amen? Kaya most of the people suddenly choose the dark side. They slid into it dahan-dahan because they are afraid of losing something that feels essential to their survival. And I call it as the fear of loss. Kasi itong takot na ito ang magdadala sa atin sa dark side. Meaning, ang takot na ito ang pwedeng magtulak sa atin para tayo magkasala. Sapagkat kung tayo may kinakatakutan, lalo't ikinatatakot na mawala sa buhay, hindi nagiging ganap ang kalayaan. So ulitin natin, what do you fear to lose? Anong kinakatakot yung mawala sa buhay? Dahil ito pong kinakatakutan natin, akala natin are actually what do most people fear to lose that can lead to the so-called dark side. And this fear to anything will really lead us to commit sin. Kaya sa pag-aaral po natin, meron po akong tinatawag na the peace that robs peace. The peace that people actually fear to lose. Mga bagay na kinakatakutan ng mga tao na mawala sa kanila. Kung kaya't sila ay mga tinaguriang mga the silent robber ng kapayapaan ng puso. Aware po ba kayo sa kanila mga kapatid kung sino yung mga peace na yan? Papapion ko lang po ng mabilis. Pag-aaralan po natin yan ng mas malalim next meeting. So bakit ko po tinawag na P? Dahil lahat po sila nagsisimula sa letter P.
Kagaya na lang ng una, people are afraid to lose their physical life. Yung buhay na ito, takot na takot tayong mawala yung buhay na ito. Kaya nga merong handang pumatay, handang magnakaw, handang mandaya, mabuhay lang siya. Ano pa? People are afraid to lose other people or their loved ones. Ang problema po sa pag-ibig, pag umibig ka, takot ka na mawala yung iniibig mo. Nagkaroon ka ng anak, ayaw mong mawala ang iyong anak. Nagkaroon ka ng asawa, nagkaroon ka ng kaibigan. We are afraid to lose our loved ones. Ano pa po? People are afraid to lose possession, material possession. Kaya nga yung mga kotse, di ba may alarm? Yung mga manibela nilalak para di manakaw. Ang bahay nilalagyan ng bakod. Nilalagyan ng gate, nilalagyan ng mga alarm. Ang mga bag may lock dahil takot tayong mawalan ng ating material possession, especially money. People are afraid to lose their production. Those are the means that brings them the material possessions, yung mga trabaho. So people are afraid to lose their jobs, to lose their lands, to lose their capital influence or power that brings money or material things, di ba? Minsan, dumarating sila sa point na nandadaya sila sa trabaho or naninira sila ng kasamahan nila sa trabaho para lang hindi sila mawalan ng trabaho. So nagkakasala sila nang hindi nila napapansin. People are afraid to lose their power. That's why there are people that when they tasted being powerful, they never wanted to give it up, no matter what. Pag nakatikim ng konting kapangyarihan, ang tao po ay nahihibang, nalalasing, at nagiging addicted to power. And that power may be physical, it may be financial or economic. It can be social and psychological power over other people. Kaya kung minsan, kahit sa politika, may nagbabarilan. Di ba dapat ang mga politiko ang nagpapairal ng kapayapaan? May mga nagpapatayan kasi ayaw nilang mawala yung kapangyarihan sa kanila. May mga nandadaya sa botohan sapagkat gusto nilang manatili silang merong kapangyarihan. Merong mga gumagawa ng masama sapagkat ayaw nilang mawala yung kapangyarihan. Ano pa po? People can also be afraid to lose their prestige. So they resort to lies to cover up mistakes. Kaya yung merong mga public relation officers, yung merong mga speaker in their behalfs, nang sa gayon, yung kanilang emosyon kapag nagagalit na sila, hindi mag-manifest yung emosyon sa paraan ng pagsasalita nila kasi third party na yung nagsasalita in behalf of them kasi iniingatan nila yung kanilang prestige. People are afraid to lose their pleasure, especially provider, source of, and the tools of pleasure. Ayaw natin na pag nakalasap na tayo ng konting sarap na ginawa, ayaw na nating mawala yon. Minsan, trip lang po mga kapatid. Aaten kaya kayo pag hindi natin binukas yung aircon? Amen? Tignan niyo yung kapatid niyo, enjoy na enjoy sa aircon, nagpe-pray habang nagpipreach ako. Nakapikit. Aten po kaya kayo kung papatayin po natin yung aircon? Parang, of course, that's very spiritual para sa Panginoon. Pero parang, di ba, kakatamad. Hindi ka na makaka-jaforms. Kasi ang init-init. People are afraid to lose their pleasure, kapampangan. Pag nakalasap na siya ng sarap, ng mga bisyo at layaw, handa niya nang ibenta ang kanyang kaluluwa. Maituloy lang ang pagpapasarap. People are afraid to lose their physical attractiveness. They are afraid to lose their beauty, their figures, their skins. So kung napapansin niyo po, lahat ng mga yan starts with letter P. At huhukayin po natin yan ng mas malalim next week. Nang sa gayon, maiwasan po nating magkasala sa pamamagitan ng mga robbers of peace na yan. The peace that robs peace. They don't want to lose their physical life, of course.
They don't want to lose other people. They don't want to lose their possession, their means of production. They don't want to lose their power, their prestige, their pleasure, and even their physical attractiveness. Diba? These are some of the 8 things people are afraid to lose. They are the peace that rob peace. And many of life's regret come not from the mistakes we made, but from the things we never did because we were afraid to lose something. Definitely, meron kayong kinakatakutan sa mga peace na yan sa buhay nyo. At kailangan nating malaman sino ang kinakatakutan na yan. Sabi nga sa 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Ano ba yung hinahawakan mo ngayon, kapatid, na sobrang higpit to the point na fear pala ang nagkokontrol ng buhay mo? Kasi minsan, akala mo, hawak mo lang sila. Pero sila na pala yung humahawak sa'yo. Anong fear ang matagal nang nagdidictate ng desisyon mo? Fear ba na mawalan ng pera? Fear ba na mawalan ng tao or mahal sa buhay? Fear ba na mawalan ng future? Fear ba na mawalan ng comfort? Because dahil sa fear na yan, ilang beses ka nang hindi kumilos, ilang pagkakataon na ang pinalagpas mo. Pero listen to this, hindi ka tinawag ng Diyos para mamuhay sa takot. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Ang perfect love, makikita lang po sa Panginoon. Hindi sa asawa mo, hindi sa jowa mo, hindi sa BFF mo, hindi sa magulang mo. Sa Panginoon mo lang makikita ang perfect love. At ang perfect love na yan ang magtutulak sa lahat ng mga kinakatakutan mo sa buhay. Kasi kapag hindi mo naintindihan kung gaano ka kanya kamahal, hindi mawawala yung takot sa'yo. So kapatid, ano yung fear na kailangan mong i-let go today? Na kung meron man, handa ka bang palitan yung fear mo ng tiwala sa pagmamahal ng Diyos? Sa mga kapatid ho nating wala pang personal na relasyon sa Panginoon, mahirap hong mahinawaan yung mga bagay na atin hong pinag-uusapan sapagkat punong-puno ho ito ng mga katanungan. Mga katanungan na wala hong perpektong pwedeng magpaliwanag sa'yo kung hindi yung mararamdaman mo sa puso mo once na pinayagan mong pumasok ang Panginoong Diyos sa puso mo. Yun po ang kadahilanan kung bakit napaka-importante ng personal na relasyon natin sa Panginoon. Amen? Can we close our eyes, mga kapatid? Pero bago po tayo mag-pray, mga kapatid, I would like to ask yourselves right now, ano yung fear na matagal mo nang kinikimkim? Yung takot ba na mawalan? Yung takot ba na magkamali or mag-fail? Yung takot ba na masaktan or yung takot na hindi maging sapat? At ngayon, imaginein mo, kapatid, lahat ng mga what-ifs mo, lahat ng mga kinakatakutan mo, hawak-hawak mo ngayon sa puso mo. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, there is no fear in love because perfect love drives out fear. So today, hindi ka kino-call out ng Diyos para kontrolin ang fear mo. Kino-call out ka niya para lang isuko mo ito. At kung nararamdaman mo ngayon na matagal ka nang kinokontrol ng takot at pagod ka na, I want you to do something bold this morning, kapatid. Kung handa kang sabihin sa Diyos na, Lord, pagod na po ako sa takot. Gusto ko nang maranasan yung tunay mong peace. Pwede bang itaas mo yung kamay mo ngayon, kapatid? Itaas mo bilang tanda ng pagsuko.
tanda ng pagtawag na hinahanap mo yung Panginoon at pinipili mo yung Panginoon na manatili sa iyong puso at manahan sa iyong puso. All you need to do is to raise your hand as a sign of your surrender. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo po ang bawat kamay na nakataas ngayon. Pero higit doon, Panginoon, nakikita mo po ang bawat puso nila sa mga sandaling ito. And Lord, today we surrender our fears to you. The fears of losing, the fear of failing, the fear of not being enough. Pagkuspalitan mo po ito ng perfect love mo, Panginoon, yung love na magbibigay ng peace. Yung love na magbibigay ng assurance, yung love na nagbibigay ng lakas. Panginoon, sabihin mo po sa mga sandaling ito sa puso nila ngayon na anak, hindi mo na kailangang matakot sapagkat nandito ako para sa iyo. Panginoon, salamat po sa gabay at katotohanan ng araw na ito. Sa simpleng aming pag-aaral na para bang halos nagpaikot-ikot lamang kami sa salitang kapayapaan, sa salitang takot, sa salitang longings, Panginoon. Pero gusto naming maunawaan, Panginoon, na yung palang kapayapaan sa puso namin pwedeng mawala kung hindi kami magiging mapagbantay. At ang pagbabantay hindi namin kaya bilang tao. Dahil ang kaya lang namin gawin yung makipagrelasyon ng personal sa'yo. At ang pakikipagrelasyon namin ng personal sa'yo ang magdra-drive out ng mga takot sa puso namin. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin kung paano ang fear minsan ay nakakahadlang sa aming buhay, nakakahadlang sa aming relasyon, nakakahadlang sa aming paglago, at higit sa lahat, nakakahadlang sa aming kapayapaan. Panginoon, tulungan mo po kami na hindi matakot sa mga bagay na pansamantala lang. Hindi kami matakot sa kamatayan, hindi kami matakot sa aming buhay, hindi kami matakot sa pagkawala ng buhay ng aming mga minamahal. Hindi kami matakot sa aming mga possessions. Hindi kami matakot sa aming mga trabaho. Hindi sa aming authority. Hindi sa aming reputasyon. At hindi sa aming comfort. At lalo't higit hindi dahil sa aming physical na itsura. Sapagkat alam ko, Panginoon, ang basehan ng pag-ibig mo hindi nakabase sa itsura namin, kundi nakabase sa kapakumbabaan ng puso namin, ng willingness ng puso namin na tanggapin kang buong buo sa aming puso, tanggapin ka bilang personal na tagapagligtas ng aming buhay. Kaya Panginoon, turuan mo po kami na magtiwala sa iyong pagmamahal na higit pa sa lahat ng aming mga iniingatan. Palitan mo po ang aming fear ng tapang. Palitan mo po ito ng kapayapaan at ng tamang pananaw upang ang aming mga desisyon ay hindi nagdala ng buhay at hindi magdala ng mga regrets sa aming buhay. Dahil ang regrets po, Panginoon, isa sa mga bagay na nagnanakaw ng kagalakan sa aming mga puso. At kami bilang mga anak mo, wala kang ibang naisin sa amin kung hindi mapuno kami ng kagalakan sa aming mga puso bilang parte ng pagpapala mo sa amin. Panginoon, patibayin mo po ang aming loob upang harapin ang bawat araw na may faith at hindi sa takot, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. As we could see in our surroundings, in our community, the inflations over the other. Linggo-linggo, halos wala pang isang linggo. Napakaterible ho ng pagtaas ng mga bilihin. At dahil dito, pwede kaming mapuno po ng takot sa iyo. Pero sa mga sandaling ito, wala po kaming ibang pinanghahawakan, kundi ang pag-ibig mo.
ang pag-iingat mo sa amin, ang pagpapala mo sa amin. Even sa mga kapatid ho naming may karamdaman sa mga sandaling ito, wala po kaming hibang pinanghahawakan kung hindi ang pag-ibig mo, ang kapangyarihan ng pag-ibig mo na may kakayanang magpagaling sa aming mga karamdaman. Kung kaya't sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, buong puso po naming tinatanggap ang kagalingan sa aming mga buhay, kagalingan sa aming pisikal na pangangatawan, nang sa gayon, Panginoon, mas lalo pa kaming maging kagamit-gamit sa iyo. Lord, ipinapanalangin din po namin yung mga kapatid ho namin nasa panahon ng katanghalian ng kanilang buhay, nasa panahon ng kanilang kalakasan, nasa panahon ng kanilang kabataan. Bigyan mo po sila ng pusong mababa, na hindi umira lang kayabangan, hindi umira lang lakas ng kanilang mga katawan, kundi umira lang lakas ng kanilang puso na umaasa sa iyo. Huwag mo pong hayaang dumating sila sa pagkakataong huli na ang lahat bago nila maintindihan ano talaga ang kahulugan ng buhay dito sa mundong ito. At ipakita mo po sa amin ang halaga, Panginoon, ng living courageously for you. Tatayo kami kahit kanino. Haharap kami kahit kanino. Sapagkat kasama ka namin, Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong presensya. Maraming salamat po sa iyong kapayapaan na lampas pa sa lahat ng pangunawa at sa iyong pagmamahal na nagtatakda ng tunay na halaga namin. Dahil ang tunay na value ng aming buhay, hindi namin makikita sa kahit sinong tao. Makikita lamang namin ang value namin bilang tao. Kundi sa iyo, Panginoon, na siyang may likha sa amin. That even the very numbers of our hairs, alam mo at batid mo ang lahat para sa amin. Dahil ganun mo kami kamahal. Dahil ganun mo kami iniibig. Panginoon, salamat po sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Inaangkin po namin ang iyong pagpapala, inaangkin po namin ang iyong biyaya, inaangkin po namin ang kagalingan, at inaangkin po namin ang tapang, Panginoon, sa mga sandaling ito. Purihin ka at sambahin ka. Maraming salamat po sa iyong mga paalala at mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God.